Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. Maraming salamat kina Ismael Salentes, Rene Olanolan, Bernardino Baguio, Reynaldo Ilarde at sa lahat ng ating mga kanobela na tahimik na tumatangkilik sa bawat kabanata. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 1141 hanggang 1150. Kabanata 1141. Sa sandaling ito, sa Thompsonville, mahimbing na natutulog si Charlie at ang kanyang asawa sa kanilang kama. Sa oras na ito, ang cellphone ni Charlie ay biglang tumunog ng 2 beses. Sa pag-aalala na ang telepono ay makagambala sa pagtulog ng kanyang asawa, mabilis niyang kinuha ang telepono, at pagkatapos ay nalaman na nakatanggap siya ng 2 mensahe sa WeChat. Sa oras na ito, alas 12 na ng gabi. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala ng WeChat sa oras na ito. Ngunit nahulaan niya na tiyak na may mahalagang bagay sa oras na ito. Kaya agad niyang in-unlock ang telepono at nalaman na ang WeChat ay ipinadala ni Mr. Orville. Mr. Wade, may nangyari sa Changbai Mountain. Nasa inyong pintuan kami ni Liang. I wonder if you have time to come out to see us. Kumunat ang noo ni Charlie. Nagkaroon ng aksidente sa Changbai Mountain, na nagpatunay na ang pamilya Wu ay nagkaroon ng isa pang ideya ng pagkuha ng pamilya Wei. Kaya bahagya siyang bumangon at bumaba sa pintuan ng villa. Si Ginoong Orville at Liang ay nakatayo sa pintuan at magalang na naghihintay. Nang makitang kinakabahan ang kanilang mga ekspresyon, nagtanong si Charlie, ano ang nangyari? Sinabi ni Mr. Orville, mahigit kalahating oras na ang nakalipas, nagpadala ang pamilya Wu ng mga tao sa Changbai Mountain. This time marami sila, around 16 people. Tumango si Charlie at nagtanong, kung gayon, pag-usapan lang ang resulta. Magalang na sinabi ni G. Orville, layo nilang kunin ang mag-ama ng pamilya Wei. Nagkaroon ng putukan ang 2 panig. Pinatay ng aking mga tauhan ang 15 sa kanila, at isa sa kanila ay nakatakas. Tumango si Charlie at nagtanong, naliligaw ba ang mga tao mo? Sabi ni Liang, Mr. Wade, nawalan ako ng 3 sa aking mga tao, at si Mr. Orville ay nawalan ng 1. 4 na tao sa kabuuan. Tumango si Charlie, okay lang, ito ay isang tagumpay sa pangkalahatan. Tumango si Mr. Orville at nagsabi, sa palagay ko ay hindi pa kakawalan ng pamilya Wu ang 2 kabiguan. Sila ay maaaring malapit ng magkaroon ng buong kamay sa Changbai Mountain. Nagsimula na kami ni Liang sa itaas ng mga tao. Kamakailan, mas nagmamadali kami sa Changbai Mountain. Pero nag-aalala ako, sa pagkakataong ito, ipapadala ng pamilyang Wu ang kanilang King Masters. Kumunat ang noo ni Charlie, King Master. Oo, sinabi ni Mr. Orville. Ito ay usap-usapan na mayroong 8 makalangit na hari sa ilalim ng pamilya Wu. Ang 8 makalangit na haring ito ay pawang mga mandirigma, at napakalakas nila. Pagkasabi niyan, muling sinabi ni Mr. Orville, Mr. Wade, ang ating mga tao ay kayang harapin ang ordinaryong mga tao. Ngunit kung haharapin natin ang mga masters ng martial arts, maaaring ito ay braso ng isang lalaki na hamarang sa sasakyan. Ang 1 dosenang subordinate ay hindi mahalaga, ngunit natatakot ako na hindi namin mapaglabanan ito. Ano ang mangyayari, kung sakaling nailigtas nila ang pamilya Wei? Alam ni Charlie na ang malalaking pamilya, ay may mga supermaster sa pagkabihag. Sa kanyang sariling impresyon, ang pamilya Wade ay nagkaroon ng maraming Panginoon noong sila ay bata pa. Ang lakas ng mga Panginoong ito ay higit pa sa kitulusan ng mga ordinaryong tao. Para sa sobrang pamilya na may trilyong asset, tanging ang tunay na nangungunang master, ang makakapagprotekta sa kaligtasan.
Kaya tinanong siya ni Charlie, Mr. Orville, ano sa tingin mo? Nagmamadaling sinabi ni Mr. Orville, Mr. Wade, patawarin mo ako. Palagi kong nararamdaman na kailangan ni Yang Zheng at ng kanyang anak na patuloy na mabuhay sa mundo. Ang iyong mga kaaway ngayon ay ginagamit ang mga ito bilang bargaining chips, at sinusubukan ang kanilang makakaya upang ipaglaban ito. Sa halip na gawin ito, mas mabuting gamitin ito para sa pagpatay sa ama at hinding-hindi sila magdudulot ng gulo. Kabanata 1142. Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabi, kung ang lahat ay malulutas sa pamamagitan ng pagpatay, kung gayon ang pamilyang Wu ay matagal ng patay. Ang ilang mga tao ay karapat-dapat na mamatay, at kailangang patayin sa lalong madaling panahon, tulad ng gang ng mga pulubi, ngunit ang ilang mga tao ay hindi. Nakakatamad. Pagkatapos magsalita ni Charlie, ngumiti siya at pagkatapos ay sinabi, isipin mo si Ichiro sa kulungan ng aso. Actually, matagal na sana siyang pinatay. Pero bakit ko siya itinatago? Dahil iniisip ko na ang taong ito ay dapat mabuhay, at may higit pang mga posibilidad kapag siya ay nabubuhay. Kung siya ay mamatay, maraming bagay ang mawawala ng maraming saya. Ang parehong napupunta para sa pamilya Wu at ang pareho para sa pamilya Wei. Sa puso ni Charlie, lahat ng bagay sa mundo ay nagpupuno sa isa't isa, nagpapatibay sa bawat isa at pinipigilan ang isa't isa. Iningatan niya ang buhay ni Ichiro Kobayashi, para makasama niya ang kanyang kapatid na si Jiro. Ang layunin ng pagpapanatili sa buhay ng mag-ama ng pamilya Wei, ay hayaan silang dalawang Wei na mukhang namumuhay ng magkasama. Kung patay na talaga si Ichiro, kung gusto niyang i-check and balance si Jiro, or even Kobayashi Pharmaceutical, mawawalan siya ng pinakamahusay na bargaining chip. Kung magiging mapanghimagsik ang puso ni Liang sa hinaharap, maaari niyang gamitin ang ama ng pamilyang Wei at anak para kontrahin siya. Ito ang sinaunang sining ng emperador. Ang tunay na emperador ay hindi kailanman naniniwala sa isang taksil na opisyal. Ngunit hindi siya kailanman naniniwala sa pabor ng isang tapat na opisyal. Gayunpaman, masama ang walang mga taksil na ministro dahil sila ang susi, para balansehin ang mga tapat na ministro. Kung siya ay isang tapat na ministro na walang check and balance, kung gayon siya ay lalong magiging mayabang at ignorante, at unti-unting magiging taksil na ministro. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan ni Charlie na suriin at balansehin ang pagitan ng iba't ibang tao. Pagkatapos ng lahat, ang Wade family ay isang top-notch na malaking pamilya. Ang mga anak ng Wade family ay natutunan ang 4 na aklat at 5 klasiko mula sa murang edad. Pamilyar sa kanilang sarili sa sinaunang kasaysayan, at pag-aralan ang mga pamamaraan ng mga emperador. Ang mga pamamaraang ito ay halos ilabas sa kanilang mga buto. Kaya naman, umiling si Charlie at sinabing, ang ibig sabihin ng pagpatay kay Yang Zheng at sa kanyang anak. Ang ibig sabihin ay natatakot ako sa pamilya Wu. Ito ay tanda ng kahinaan at hindi ako kailanman nagpapakita ng kahinaan. Pagkasabi noon, mahina niyang sinabi, kung tama ako, malamang na ipinadala ng pamilyang Wu ang 8 Heavenly Kings, at marahil ay papunta na sila sa Changbai Mountain. Parehong natulala sina Mr. Orville at Liang. Nagulat na sabi ni Liang, hindi sila dapat masyadong mabilis. Dahil, 15 tao ang nawala sa kanila. Nila kailangang bumalik at magpahinga sandali bago bumalik. Hindi, sinabi ni Charlie na may kumpiyansa. Kung mapapakilos ni Regnar ng mga martial artist, dapat ay matagal nang nagpadala ng mga martial artist. Sa makatuwid, hulaan ko na ang tao na maaari talagang magpadala ng mga martial artist, ay dapat ang old master ng pamilya Wu. Ang lumang henerasyon ng mga negosyante ay napakalakas pa rin. Nagsimula si Mr. Wu from scratch, at ang kanyang kakayahan, tapang at kagitingan ay dapat na mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao. Kung siya ang namamahala sa lahat ng nasa likod niya, ang paraan ay dapat na mas mataas kaysa kay Regnar. Siguradong makakasama siya sa iba. Kapag sa tingin mo ay hindi posibleng maglunsad ng isang pag-atake,
siya ay maglulunsad ng isang nakamamatay na suntok. Pagkatapos nito, ngumiti siya ng walang pakialam. Ang pag-atake ay pagkatapos lamang ng kabiguan, iniisip ng lahat na tiyak na aatras siya para magpahinga, ngunit gusto niyang tamaan ang kalaban para masorpresa. Bulalas ni Mr. Orville at sinabing, "Mr. Wade, anong gagawin natin ngayon? Magpapadala ba tayo ng dagdag na tao?" Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay at mahinahong sinabi, "Kung ang kalaban ay nagpadala ng isang martial artist, ito ay hindi sapat, upang makita kung ilan ang maaari nating ipadala. Lahat ng ito ay magiging kumpay." Nagulat si Ginoong Orville, "Mr. Wade, anong gagawin natin?" Bahagyang sinabi ni Charlie, "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito, mayroon akong sariling mga kaayusan." Pagkatapos ng lahat, ang biyahe mula sa Suzhou hanggang sa Changbai Mountain, ay medyo malayo pa ang distansya, may sapat pang oras para maghanda. Nang marinig ang mga salita ni Charlie, kumislap sa tuwa ang mga mata ni Liang, at nahulog ang isang mabigat na bato sa kanyang puso sa lupa. Kaya naman, buong pasasalamat niyang sinabi, "Mukhang confident si Mr. Wade." Si Liang ay nagpapasalamat kay Mr. Wade. Si Liang ang pinakanatakot sa mag-ama ng pamilya Wei. Hindi niya gusto ang mga parmasyutiko ng Wei na sa wakas ay nakuha niya, at sa isang iglap ang mga ito ay nahulog sa kanyang mga kamay. Kabanata 1143. Nang makitang medyo kinakabahan si Liang, ngumiti ng walang pakialam si Charlie, pinatay ang paksa at nagtanong, "By the way, kumusta ka sa Wei's Pharmaceutical?" Tumingin ng diretsyo si Liang at nagulat. "Mr. Wade, ang pangkalahatang pag-unlad ng pabrika ng parmasyutiko ay medyo matatag kamakailan, ngunit nakatagpo ito ng ilang mga hadlang sa pagbuo ng mga bagong merkado." "Ano ang nasa daan?" Nagtaka si Charlie. Ayon sa lakas ng Wei's Pharmaceutical, dapat itong sabihin na kakaunti ang mga karibal sa domestic pharmaceutical industry. Gayunpaman, para sa pagbuo ng mga bagong gamot, hanggat may nakitang magandang race data, dapat walang problema. Pero kung hindi maganda ang race data, ang lakas ng pharmaceutical company ay walang kabuluhan. Nagmamadaling sumagot si Liang. Kamakailan, ang Wei's Pharmaceuticals ay namuhunan ng malaki sa pagbuo ng bagong Chinese patent medicine. Ang pangunahing epekto ay ang pagtataboy ng masasamang espiritu at bawasan ang dampness, palamig ng dugo at paginhawain ang core ng tiyan, at gamutin ang mga sintomas ng tiyan tulad ng pananakit ng tiyan, asid sa tiyan, at pag-uusok. Ito ay may mabuti na nakakagamot na epekto. Tumango si Charlie at sinabing, "Ang sakit sa tiyan ay isang sakit din na nakukuha ng mga modernong tao. Sa pagkakaalam ko, hindi dapat masyadong maraming gamot sa tiyan sa China. Maliban sa medyo sikat na Sanjiaweitai, hindi ko pa ito narinig. Meron pa bang iba na kilalang Chinese patent na gamot para sa paggamot ng tiyan? Sa kasong ito, hindi ka dapat masyadong napipigilan, tama?" Sumimangot si Liang at nagpaliwanag. "Ginawa ko ang gamot na ito dahil nakita ko na napakaraming tao sa lungsod ngayon. Maraming kabataan na papasok sa trabaho, ang mayroon mga problema sa tiyan sa murang edad, at mayroong isang malaking grupo ng mga potensyal na customer, kaya dinala ang koponan upang harapin ang mga problema. Nakakita ako ng angkop na recipe mula sa hindi mabilang na sinaunang mga sangkap, ngunit hindi ko inaasahan na isang hakbang sa unahan ng mga dayuhang kumpanya, at sila rin ay na-optimize ang aming orihinal na mga recipe." Kumunat ang noo ni Charlie. "Mga dayuhang kumpanya, para kopyahin ang ating sinaunang tradisyonal na gamot. Hindi ba ang mga kumpanyang yon ay pangunahing nakatuon sa Western medicine?" Umiling si Liang at sinabing, "Hindi ito Western medicine, kundi ang Kobayashi. Ang mga parmasyutiko ay nakakuha ng isang sinaunang sangkap mula sa ating bansa. At pagkatapos ay binuo ang isang uri ng pulbos sa tiyan batay dito. Ang bisa talaga nitong pulbos sa tiyan na mas malakas kaysa sa ating gamot sa tiyan. Kaya ngayon ang merkado ng pulbos ng tiyan ay kinuha ng Kobayashi Pharmaceutical, na lubhang hindi kanais-nais para sa amin." Huminto siya sandali, at pagkatapos ay sinabi ng may kaunting pagkabigo,
Ang Kobayashi Pharmaceuticals ay binuo ang ating mga sinaunang tradisyonal na gamot. Ang antas ng pag-unlad ng ating sinaunang tradisyonal na gamot ay talagang napakataas. Mula noong panahon ng Masao Kobayashi, kumikita na sila sa mga gamot sa buong mundo. Masyadong malalim ang background ng Kobayashi Pharmaceutical. Hindi mapigilan ni Charlie na sumimangot nang marinig niya ito at nagtanong. Napakahina ng Kobayashi Pharmaceutical noon, nakipagkumpitensya pa rin ba ngayon? Tumango si Liang, bumuntong hininga at sinabing, ang Kobayashi Pharmaceutical ay ang nangungunang pharmaceutical sa Asia pagkatapos ng lahat. Hanggat hindi ito masakit sa buto, ito ay malakas na kumpitensya. At mayroon silang pinakamahusay na laboratorio sa Asia. Sa makatuwid, maaari nilang i-optimize ang isang pulbos sa tiyan batay sa sinaunang sangkap. Bahagyang ngumiti si Charlie. Hindi niya inaasahan na may dalawang brush talaga si Jiro. Ang Kobayashi Pharmaceutical ay halagang higit sa 10 bilyon, at ito ay malapit ng mag-turnover. Sa oras na ito, bumuntong hininga din si Liang. Hindi namin ginamit ng husto ang kakayahan na iniwan ng aming mga ninuno. Sa wakas ay hinayaan na natin itong makopya ng mga dayuhan. Nakakahiya talaga, tanong ni Charlie. Gaano kalaki ang epekto ng Kobayashi Pharmaceutical sa iyo ngayon? Sinabi ni Liang, ang gamot sa tiyan lamang ay magkakaroon ng napakalaking epekto. Sa katagalan, ang Kobayashi Pharmaceuticals ay aktibong gumagawa ng mga bagong gamot. Tansya ko na sa kinabukasan ay unti-unti nitong kakainin ang ating development space. Ang kita ay naging lubhang apektado. Halos lahat ng perang ipinuhunan sa gamot sa tiyan ay nasayang. At patuloy tayong magsasaliksik at magde-develop ng mga bagong gamot. Kung ito ay magtagumpay, ito ay magiging maayos. Kung mabaygo ito, dadalhin pa tayo nito sa Kumunoy. Pagkatapos makipag-usap, sinabi muli ni Liang. Sa panahong ito, ang World College Sanda Fighting ay magsasagawa ng kompetisyon. Ito ay gaganapin sa Ores Hill. Ang larong ito ay itinataguyod ng Kobayashi Pharmaceutical. At napakalaki ng promosyon. Nagtataka na tanong ni Charlie. Darating ba si Jiro? Sabi ni Liang. Hindi ko pa alam ito, pero sinasabing ang award-giving guest para sa finals na ito ay isang mataas na antas na opisyal ng Kobayashi Pharmaceutical. Hindi pa rin malinaw kung sino ito. Maaaring ito ay si Jiro. Bahagyang tumango si Charlie. Kabanata 1144. Sa katunayan, mayroong hindi mabilang na mga uri ng mahiwagang sinaunang mga sangkap medical, na naitala sa 9 Profound Heaven Scriptures. Mayroong 12 dosenang mga gamot sa tiyan lamang. Ang pagpili lamang ng isa ay makakatulong kay Liang upang ganap na durugin ang Kobayashi Pharmaceutical. Gayunpaman, ang industriya ng pharmaceutical ay isang napakakumikitang industriya, kaya siya ay tiyak na hindi makakatulong kay Liang nang walang kabuluhan. Kaya't sinabi niya kay Liang, Liang, mayroon akong ilang magagandang sangkap sa aking kamay. Maaari silang maging best-selling na mga mahiwagang gamot. Kung gagamitin ko ang mga sangkap para bumili ng shares, ilang shares ang ibibigay mo sa akin? Halos sinabi ni Liang nang walang pag-aalinlangan. Mr. Wade, kung ano ang meron ako ngayon ay dahil ito sa iyong mga nagawa. Ang buong Wei Pharmaceutical ay sayo. Bibigyan mo ako ng isang salita at tatanggapin ko agad. Napakalinaw din ni Liang sa kanyang isipan. Kung wala si Charlie, hindi niya mamanahin ang Wei Pharmaceuticals. Kung wala si Charlie at kung babalik ang mag-ama ng pamilya Wei, hindi niya magagawang hawakan ang Wei Pharmaceutical. Sa makatuwid, handa siyang ganap na sumunod kay Charlie, kahit na isuko niya ang Wei Pharmaceutical, hindi niya kailanman bibigyan ng pagkakataon ang mag-ama ng pamilya Wei na tumayo ulit. Tumango si Charlie at sinabing, well, kung ang sangkap na ibibigay ko sa iyo ay mas epektibo, kaysa sa gawa ng Kobayashi, pagkatapos ay bibigyan mo ako ng 80% ng mga bahagi ng Wei Pharmaceutical. At patuloy kong pagbubutihin ito sa hinaharap. Ang sangkap ay para sa iyo, upang matiyak na ang Wei Pharmaceuticals ay maaaring lumago na isang kumpanya na may daan-daang milyong halaga. Sa oras na yon,
ang iyong mga personal na asset ay lalampas sa 20 bilyon. Ang kasalukuyang mga asset ng Waze Pharmaceuticals ay mga 2 hanggang 3 bilyon, ngunit sila pa ay may ilang mga utang, kasama ang kamakailang mahinang pamamahala, at ang pangkalahatang pagbaba. Kung talagang mapapagana ni Charlie ang Waze Pharmaceuticals, at lumago sa isang malaking grupo ng daan-daang bilyon sa hinaharap, kahit 10% lang ang ibigay kay Liang, madodoble niya ang kanyang mga ari-arian. Kaya para sa kanya, wala siyang dahilan para tumanggi. At matagal na niyang narinig ang tungkol dito na ang one-handed magic pill ni Mr. Wade. Kung ang sangkap ang kanyang kinuha, tiyak na maibebenta ito. Kaya naman, walang pag-aalinlangan na sumang-ayon si Liang, at tuwang-tuwa na sinabi, "Salamat Mr. Wade." Walang masabi si Liang. Hindi sinusubukan ni Charlie na pagsamantalahan si Liang, ngunit ang nangungunang sangkap ay talagang hindi mabibili ng salapi. Halimbawa, ang male magic drug Viagra, ang pangunahing kumpanya nito, ay gumawa ng daan-daang bilyon na kita dahil sa gamot na ito. Sa makatuwid, kung ibinigay mo ito sa kanya ng walang kabuluhan, ito ay isang taong may kapansanan sa pag-iisip. Win-win cooperation ang pinakamahusay na solusyon. Kaya sinabi ni Charlie kay Liang, "Kung ganito, bumalik ka muna. Bukas tatanungin ko ang abogado na pumirma ng kontrata sa iyo, at ibibigay ko sa iyo ang sangkap sa oras na iyon." Nagmamadaling tanong ni Orville, "Mr. Wade, ano ang dapat kong gawin sa pamilya Wu?" Walang pakialam na ngumiti si Charlie. "May sarili akong desisyon, kaya huwag kang mag-alala." Kabanata 1145. Sa sandaling ito, may 2 solusyon sa harap ni Charlie. Una, agad niyang pinuntahan si Stephen at hiniling kay Stephen na magpadala ng mga masters mula sa pamilyang Wade sa Changbai Mountain upang harangin sila. Mayroong maraming mga masters mula sa pamilyang Wade, kaya hindi dapat maging problema ang pakikitungo sa 8 makalangit na hari. Pangalawa, agad siyang nagtungo sa Changbai Mountain, personal na harapin ang 8 makalangit na mga hari sa paanan ng Changbai Mountain. Matapos mag-isip ng ilang segundo, nagpasya si Charlie na dapat niyang lutisin ang sarili niyang mga problema, at personal na pumunta sa Changbai Mountain para ayusin ang 8 Heavenly Kings. Nakuha ni Charlie ang 9 na malalim na banal na kasulatan sa loob ng ilang araw, at ang kanyang patuloy na kaliwanagan ay nagbigay daan sa kanya, upang patuloy na mapabuti. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay pinainit ng espiritual na enerhiya, na higit pa sa ibang mga ordinaryong tao sa panahong ito. Hindi sa banggitin na pinuhin ang napakaraming rejuvenation pills sa kanyang sarili, ang rejuvenation pills ay itinaas ang kanyang katawan sa mas mataas na antas. Kung tungkol sa kasalukuyang lakas ni Charlie, pabayaan ang 8 Heavenly Kings, kahit magdoble, hindi nila kayang kalabanin si Charlie. Gayunpaman, kailangan niyang pumunta sa Changbai Mountain sa lalong madaling panahon. Dahil maaaring umalis na ang 8 makalangit na hari ng pamilya Wu. Ang Regnar ay ilang daang kilometro pa sa timog mula sa Ores Hill. Kaya nagbigay ito kay Charlie ng sapat na oras. Kung hindi siya mahusay, posibleng unang makarating sa Changbai Mountain ang 8 Heavenly Kings sa bundok. Kaya agad niyang tinawagan si Isaac at nagtanong, "Can you arrange a plane for me? Gusto kong pumunta kagad sa Changbai Mountain." Nagmamadaling sinabi ni Isaac, "Walang problema Master Wade, nasa Ores Hill Airport ang ating business jet, at ito ay ang pinakamabilis na civil business jet sa mundo na espesyal na na-customize ng pamilyang Wade, na mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong jet." Pagkatapos magsalita, sinabi ni Isaac, "Ang pamilya Wade ay palaging naniniwala sa oras na mas malaki kaysa sa anupaman, kaya ang eroplano ng pamilya Wade ay mas mabilis kaysa sa lahat ng pribadong jet." "Napakagaling," sinabi ni Charlie nang may kasiyahan. "Maaari mong hayaang maghintay ang eroplano sa paliparan at maghanda para sa take-off. At the same time, sunduin ako ng Shangri-La helicopter sa Thompson. Pupunta agad ako sa airport." Gaya ng sinabi ni Isaac, nagmamadali siyang nagtanong, "Mr. Wade, kailangan mo ba ng tulong sa pagpunta sa Changbai Mountain?"
Kung kailangan mo, tatawagan ko ang pamilya. Walang pakialam na sinabi ni Charlie. Hindi ko na kailangan ng katulong. Maaari mo akong bigyan ng pabor at maghanda ng helicopter para hintayin ako sa Chiangbai Mountain Airport. Pagkababa ng eroplano, gagamitin ko ang pinakamabilis na oras para makarating sa isang nayon sa paanan ng bundok. Walang problema, sinabi kaagad ni Isaac. Mag-aayos ako. Kung walang helicopter sa Chiangbai Mountain, lilipat agad ako ng ibang lugar. Tiyak na malulutas ang problemang ito bago ka makarating sa Chiangbai Mountain Master. Ibinaba ni Charlie ang telepono ng may kasiyahan, at agad na sinabi ni Orville, Mr. Wade, willing akong sumama sayo. Humalukip-kip din si Liang sa gilid at sinabing, Mr. Wade, si Liang ay handang maglakad kasama ka. Saglit na nag-isip si Charlie, at sinabi sa kanilang dalawa, Since you want to go, then sumama kayo sa akin. Pareho silang matigas ang ulo at loyal kay Charlie. Sa oras na ito, ayaw nilang payagan na pumunta si Charlie sa Chiangbai Mountain ng mag-isa. Alam na alam din ni Charlie na kung gusto nilang dalawa na maging mas tapat sa kanya, kailangan nilang makita ang kanyang tunay na lakas. Lalo na para kay Liang, dapat siguraduhin ni Charlie na hindi magdalawang isip ang taong ito sa kanya. Para ligtas niyang maibigay sa kanya ang walang katulad na mga sangkap ng 9 profound na makalangit na kasulatan. Kaya sa pagkakataong ito, upang pumunta sa Chiangbai Mountain, maaari rin niyang hayaan siyang sundan ang karanasan, para makita ang tunay na lakas ng kanyang mga amo. Hindi nagtagal, lumipad ang helicopter ni Isaac patungong Thompson. Sumakay si Charlie at ang tatlo sa helicopter at agad na pumunta sa Ores Hill Airport. Kabanata 1146. Sa oras na ito, sa Ores Hill Airport, ang pribadong eroplano ni Wade na nakadeploy sa Ores Hill, ay handang lumipad sa dulo ng runway. Hanggat nakasakay si Charlie sa eroplano, maaaring lumipad kaagad ang eroplano. At maaaring ipadala ng eroplanong ito si Charlie sa Chiangbai Mountain sa loob ng 2 oras. Sa kaibahan, ang pribadong jet ng pamilyang Wu ay tumatagal ng hindi bababa sa 3 oras. Bukod dito, ang pamilya Wu ay walang kakayahan na makasabay sa pamilyang Wade. Para pakilyusan ang mga mapagkukunan sa buong bansa o sa mundo. Sa pagdating ng 8 Great Heavenly Kings sa Chiangbai Mountain, naghihintay sa kanila ang helicopter. Sa pinakamainam, ang pamilya ni Wu ay maghahanda ng mga off-road na sasakyan upang dalhin sila sa paanan ng bundok. Ayon kay Mr. Orville, mula Chiangbai Mountain Airport hanggang sa maliit na nayon, kung saan ang pamilya Wei ay nakatira, ang mga sasakyan sa labas ng kalsada ay kailangang magmaneho ng hindi bababa sa 2 oras. Kung umuulan ng niyebe at hindi maganda ang kondisyon ng kalsada, aabutin ito ng higit sa 3 oras upang makarating. Ngunit ang helicopter ay mas mabilis, lilipad ng diretsyo ng 40 minit lamang. Kaya may oras pa si Charlie, at tiyak na makakarating siya sa harap ng 8 Heavenly Kings. Direktang huminto ang helicopter sa dulo ng runway ng paliparan, sa tabi ng jet ng pamilya Wade. Pagkababa ni Charlie sa helicopter, bumukas ang pinto ng business jet. Ang hindi niya inaasahan ay si Isaac pala ang nagbukas ng pinto. Napatingin sa kanya si Charlie na nagtataka at nagtanong, bakit ka nandito? Nagmamadaling sinabi ni Isaac, Mr. Wade, hindi ko kaya nahayaan kang pumunta ng mag-isa. Natatakot ako na hindi kita susundin ngayon, kaya ito lang ang magagawa ko. Mangyaring huwag akong sisihin. Malumanay na tumango si Charlie. Nandito ka na, at hindi kita mapapabagsak. Halika ka na at hayaang lumipad ang eroplano sa lalong madaling panahon. Alam ni Mr. Orville na si Charlie ang young master ni Isaac sa mahabang panahon, kaya hindi siya nagulat tungkol dito. Gayunpaman, kakaunti ang alam niya tungkol sa pamilyang Wade, kaya nung nakilala niya si Charlie, iginalang niya si Charlie bilang Mr. Charlie sa halip na Mr. Wade. Siyempre, may kaugnayan din ito sa hindi pagpayag ni Charlie na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Kung tawagin mo siyang Mr. Wade, maaaring may ugnay siya ng ilang tao sa pamilyang Wade.
Gayunpaman, si Liang sa gilid ay natulala sa young master na ito. Si Isaac ay isang matalinong tao. Alam niyang dinala ng young master si Liang, at alam niya na si Liang ang kanyang pinagkakatiwalaan. Bukod dito, dahil dadalhin siya ng young master sa Changbai Mountain, kailangan niya maging handa na ipakita ang kanyang mga kakayahan sa kanyang harapan, kaya hindi na kailangang sadyang itago ang kanyang mga kakayahan at pagkakakilanlan. Nagulat si Liang sa oras na ito, alam niya kung sino si Isaac, kaya kasama ang young master ni Isaac, nahulaan niya agad ang pagkakakilanlan ni Charlie. Sa sandaling ito, nabigla siya. Hindi niya pinangarap si Mr. Wade, hindi lamang isang master na may kakayahang maabot ang langit, ngunit siya din ang pinakamatandang young master ng pamilya Wade, ang nangungunang pamilya ng Eastcliff. Kahanga-hanga na ang superior na lakas, at hindi niya inaasahan ang background ng pamilya para lalong maging prominente. Hindi nakakagulat na sinasabi ng lahat na si Mr. Wade ay isang tunay na dragon sa lupa. Sa ganoong kakayahan at background, syempre matatawag itong apat na karakter ng totoong dragon sa lupa. Sa pag-iisip nito, agad siyang lumuhod sa isang tuhod at magalang na sinabi kay Charlie. Mr. Wade, ikaw ang napakarangal na young master ng pamilya Wade, ngunit handa kang labanan ng kawalang katarungan para sa aking namatay na ina, at manalo ng ari-arian ng pamilya para sa akin. Hindi ko ito malilimutan. Mahina hong sinabi ni Charlie. Liang, kung nagpapasalamat ka at nais mong sundan ako ng buong puso, tiyak na magbibigay ako sa iyo ng napakagandang kayamanan. Tumingin siya kay Mr. Orville, ngumiti at sinabing, Mr. Orville, ikaw din. Agad na lumuhod si Orville sa lupa at magalang na sinabi, Mr. Wade, iaalay ko ang buhay ko para sa iyo. Kabanata 1147. Ang business jet ng pamilyang Wade ay gumuhit sa dilim, tumakbo sa direksyon ng Changbai Mountain, sa napakabilis na lipad. Ang bilis ng eroplanong ito ay talagang mas mabilis kaysa mga ordinaryong eroplano. Hindi makapaniwala si Charlie, hindi nakakagulat na ang Wade family ay maaaring tumayo sa tuktok ng nangungunang pamilya ng bansa. Maaari mong malaman mula sa mga detalye ng eroplano lamang. Sa mahahalagang lungsod sa buong bansa, ayusin ang mga naturang eroplano upang matiyak na ang pamilya ay maaaring mauna ng isang hakbang sa iba kung sakaling may emergency. Hanggat inaagaw nila ang pagkakataon, may posibilidad silang manalo. Sinabi ni Isaac kay Charlie, ang young master ay mayroon pa ring mas mabilis na eroplano sa pamilya Wade, ngunit may isa lamang sa eroplanong ito, na inimbak ni Master Wade sa paliparan sa Eastcliff. Oh, curious na tanong ni Charlie, may mas mabilis bang eroplano? Oo, tumango si Isaac at sinabing, hindi ko alam kung narinig mo na ang Concorde. Noong nakaraan, ang mga Pranses ay nakabuo ng isang supersonic na pampasaherong eroplano, na maaaring lumipad ng 2 beses ang bilis ng tunog, at cruise sa isang oras-oras na bilis na 2,150 kilometro. Nagulat na sinabi ni Charlie, narinig ko ang Concorde technology, ngunit, hindi ba ang sasakyang panghimpapawid na ito ay retired na? Sinabi ni Isaac, ang pagreretiro ay pag-alis lamang mula sa pananaw ng publiko. Dahil ito ang sasakyang panghimpapawid na lumipad ng masyadong mabilis. Ang gastos sa paglipad ay masyadong mataas, at ang ingay ng pagsira sa sound barrier habang lumilipad ay masyadong malakas, at hindi ito kaya ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, pagkatapos magretiro, 4 sa pinakamahuhusay na kondisyon ang binili ng nangungunang malalaking pamilya sa mundo. Pagkatapos nilang bilhin, ang mga sasakyang panghimpapawid na ito ay palaging nakatanggap ng pinakamahusay na pagpapanatili. Hindi maiwasan ni Charlie na mamangha. Sa hindi inaasahan, ang kanyang lolo ay mayroon pa ring malaking kamay, at bumili ng isang Concorde plane. Ngunit ito rin ay nagpapakita ng pambihirang katapangan ng mas lumang henerasyon ng mga negosyante. Anuman ang katotohanan na ang isang Concorde plane ay maaaring napakamahal, ngunit kasama nito, ang ama ay maaaring 2 o 3 beses na mas mabilis kaysa iba sa pinakakritikal na sandali.
Ang isang ordinaryong business jet ay maaaring lumipad sa pinakamataas na bilis na 8 o 900 kilometro bawat oras. Ngunit ang Concorde ay maaaring umabot ng 2.5 na beses. Kung mayroong $1 bilyong order, naghihintay na mapirmahan sa Estados Unidos, at kung sino man ang makakuha ng order sa lalong madaling panahon, kung gayon, ang pamilya Wade ay dapat na ang isa lamang upang makakuha ng order. Ang eroplano ng ibang tao ay tumatagal ng 11 o 12 oras upang lumipad, habang ang eroplanong ito ay tumatagal lamang ng 5 oras. Sa madaling salita, pinirmahan na niya ang kontrata bago dumating ang iba. Makalipas ang 2 oras, lumapag na ang eroplano ni Charlie sa Chiang Mai Airport. Sa mga oras na ito, sa gilid ng runway, may naghihintay na ring helicopter. Pagkababa ni Charlie sa eroplano, tinanong niya si Isaac, "Tulungan mo akong tanungin ang staff ng airport kung nakarating na dito ang private plane ng pamilya Wu." Nagmamadaling tumawag si Isaac gamit ang kanyang cellphone. Maya-maya, sinabi niya kay Charlie, "Mr. Wade, ang galing mo." Ang airport tower ay nakatanggap ng isang aplikasyon para sa isang eksklusibong pribadong jet. Darating sila sa loob ng 1 oras. Tumango si Charlie bilang kasiyahan. Sapat na ang 1 oras na bentahe. Pumunta na tayo sa paanan ng Chiang Mai Mountain para makita ang tanawin. Sumakay siya sa helicopter na matagal nang naghihintay. Sina Isaac, Mr. Orville at Liang ay sumakay din sa helicopter. Agad na umakyat ang helicopter at lumipad patungo sa paanan ng Chiang Mai Mountain. Ang oras sa sandaling ito ay higit sa 4:00 ng umaga, at dahil ngayong ay taglamig, walang bakas ng langit na lumiwanag sa oras na ito. Gayunpaman, malinaw pa rin na binabalangkas ng isang bilog ng magandang buwan sa kalangitan, ang balangkas ng lupa. Lumipad ang helicopter palabas ng airport at dumaan sa lungsod. Sa harap mismo nito ay ang marilag na Chiang Mai Mountain. Ang outline ng Chiang Mai Mountain sa ilalim ng liwanag ng buwan ay partikular na malinaw. Dahil ang puting buong bulubundukin, napakaganda nito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Makalipas ang 40 minuto, lumapag ang helicopter, 1 kilometro sa labas ng nayon. Kabanata 1148. Si Mr. Orville ay minsan nang nakapunta sa Chiang Mai Mountain, kaya medyo pamilyar siya lupain dito. Itinuro niya ang isang kalsada sa bundok na nababalutan ng nyebe sa tabi ng eroplano, at sinabi kay Charlie, "Mr. Wade, ito lang ang daan papunta sa bundok." Kung ang 8 makaharing langit ng pamilya Wu ay hindi sumasakay ng helicopter, mayroon lamang silang isang paraan upang makarating. Tumango si Charlie at sinabing, "Kung ganoon nga, mananatili tayo rito at maghihintay." Nagmamadaling sinabi ni Mr. Orville, "Mr. Wade, gusto mo bang tawagan lahat ng tauhan natin dito para tumulong?" Bahagyang naglabas ng 2 salita si Charlie. Hindi na kailangan. Medyo nag-aalala si Isaac tungkol sa kaligtasan ng young master, at hindi siya nakakatulong ngunit sinabi niya, "Naiintindihan ko rin ang 8 makalangit na hari ng pamilya Wu. Sila talaga ay malakas. Maaaring hindi mo sila kalaban. Upang maging maingat, tawagan natin ng ilang tao para tumulong." Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay at malamig na sinabi, "Para harapin ang usapin ngayon, tayong 4 lang ang andito. At tayong 4 lang ang makakaalam nito. Kung may makakaalam maliban sa atin, sila ay mapaparusahan." Ang 3 pang tao ay mukhang natakot. Naririnig nila ang malakas na pressure at ang malakas na pangingibabaw mula kay Charlie. Mukhang gusto ni Charlie na panatilihin ang lahat ng 8 makalangit na hari dito ngayon. Ang 8 Heavenly Kings sa oras na ito ay nakarating lang sa Chiang Mai Mountain Airport. Pagkalapag ng eroplano, lumabas ng eroplano ang 8 tao at saka umalis ng airport, direkta sa pamamagitan ng normal na daanan ng pasahero. Hindi sila katulad ni Charlie. Si Charlie ay hindi dumaan sa daanan ng pasahero, ngunit kumuha ng helicopter. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi sila nakatanggap ng ganoong pagtrato, ay dahil ang pamilya Wu ay walang impluwensya dito. Ang pamilyang Wu ay isang pamilya ng Oris Hill.
Bagamat ito ang tinaguriang unang pamilya sa Ores Hill, malayo ito sa tunay na nangungunang pamilya. Ang kanilang lakas ay pangunahing sakop sa lugar ng Ores Hill, at nagsimula na silang bumaba pagkatapos tumawid sa hilaga ng Yangtze River. At humihina ang lakas habang papunta ito sa hilaga, hindi banggitin ang Changbai Mountain na napakalapit sa hilaga. Gayunpaman, kahit na ang mga nangungunang pamilya tulad ng pamilyang Wade ng East Cliff, ang kanilang pambansang diskarte sa pag-unlad, tulad ng pandaigdigang diskarte sa pag-unlad ng Estados Unidos, ay dapat na dalawang salita na komprehensibong pangingibabaw. Ang Estados Unidos ang pandaigdigang hegemonya, at ang pamilyang Wade ang pambansang hegemonya. Para sa Wade family, mayroon itong home field kahit saan sa bansa. Kung iisipin ng pamilya ni Wade, maaari nilang patayin ang pamilya Wu anumang oras, sa Wu Base Camp. Ito ang sagisag ng lakas ng isang nangungunang pamilya. Sa oras na ito, nakita ng 8 Heavenly Kings na pinamumunuan ni Lin Yuan, pagkalabas ng airport, dalawang off-road na sasakyan ang nakaparada sa gate ng paliparan. Ang dalawang off-road na sasakyan na ito ay ang mga driver na pansamantalang inayos ng pamilya Wu. Walang impluwensya ang pamilyang Wu dito. Ang 16 na tao na ipinadala kahapon ay nagrenta ng 5 off-road na mga sasakyan, bago sila pumunta upang iligtas ang pamilya Wei at ang kanyang anak. Sa pagkakataong ito, nagrenta ang pamilya Wu ng 2 off-road na sasakyan sa mataas na presyo online, at hinayaan ang personal na nagmamaneho doon ang 8 Heavenly Kings. Pagkababa ng 8 Heavenly Kings sa eroplano, sumakay sila ng 2 off-road na sasakyan at patungo sa mga bundok. Sa kalsada, si Lin Yuan, ang pinuno ng 8 Heavenly Kings, ay nakaupo sa co-driver. Kinuha niya ang walkie-talkie at malamig na sinabi, "Mga kapatid, kailangan nating magmaneho ng higit sa 2 oras. Ang sinumang maglakas loob na tumayo sa harapan natin ay papatayin ng walang awa." Kabanata 1149. Sa isang bundok na kalsada na umaabot ng 10-10 kilometro, 2 off-road na sasakyan ang nagmaneho. Ang 2 sasakyang ito ay ang tanging sasakyan na naglalakbay sa 12 kilometrong na kalsada sa paanan ng bundok. Ang pagmamaneho sa nyebe ay hindi madali, dahil kapag tumingin ka sa paligid, ang mga ilaw ay maaaring tumama sa lahat na puting nyebe. Si Lin Yuan ay nasilaw sa puting snowfield sa labas, at medyo inis na sinabi, "Hayop talaga itong si Charlie." Dahil nasaktan siya ng mag-ama, pinadala na lang sila sa lugar ng ibon. Anong ginagawa nila sa isang ghost place na hindi shit? Ito talaga ay malas na pumunta tayo dito ngayon. Walang magawa ang lalaking nagmamaneho ng sasakyan. Tinanong ko bago ako dumating, itong si Charlie ay isang demonyo. Hindi lang siya mahilig magpadala ng mga tao dito para maghukay ng ginseng, pero mahilig din siyang magpadala ng mga tao sa black coal mine, upang maghukay ng karbon. Narinig ko na dinala niya dati ang amo ng isang nakalistang kumpanya sa isang construction site para magdala ng semento. Ano ito? Bahagyang sinabi ni Lin Yuan. Nakalimutan mo na ba kung paano namatay ang mga pulubi? 100 ng mga tao sakay ng sasakyan, ay hinulag sa ilog hanggang ito ay lumubog sa ilalim ng ilog. Ang mga katawan ay hindi pa nasagip hanggang ngayon, alam na sila ay naghihintay para sa kanila. Ano ang kapalaran? Napangiti ang driver at sinabing, "Patay na ang lahat." Ano ang kapalaran doon? Sinabi ni Lin Yuan, "May mga isda, hipon at alimango sa ilog." Ang isang car-welded iron cage ay lumubog sa ilalim ng ilog. Mayroong higit sa 12 mga bangkay sa loob. Maaga o huli, ang mga taong ito ay kakainin ng mga isda, hipon at alimango. Kumakain ng balat ang maliliit na isda. Nakagawa na ba kayo ng maliliit na fish massage sa mga fish spa? Yung tipong isda, kahit na ang balakubak ay kakainin ng buo, at hindi magtatagal para umalis sila kahit na isang bakas ng karne sa kanilang mga buto. Isang lalaki sa likod na hilera ang bumungad, hindi nakakagulat na gusto siyang patayin ng pamilya. Ang batang ito ay napakasama. Walang pakialam na sinabi ni Lin Yuan. Hindi ito basta-basta.
Dapat itigil na ang laban ngayon. Nagtanong ang driver, Kuya, sa tingin mo ba magkakaroon ng mga master sa Changbai Mountain? Hindi siguro, sinabi ni Lin Yuan. Ang mga taong ipinadala ni Regnor dito ilang oras lang ang nakalipas. Ayon sa nag-iisang nakaligtas, walang malapitang kontak ang kabilang partido, lahat ng iyon ay putok ng baril. So I guess the other party should have no master, mga bodyguard na may mga baril. Mabuti yan. Nakangiting sabi ng driver, magkapatid tayo, nag-practice tayo ng Golden Bell at bakal na jersey noong bata pa tayo. Hindi ako maglakas loob na sabihin na tayo ay mga nangungunang master, ngunit tiyak na hindi ito isang bagay na maaaring masaktan ng mga ordinaryong bala. Tila ngayong gabi ay isang labanan ng mga butcher and dogs. Madali kang manalo at makabalik sa sushow ng matagumpay. Sabi ng isa pang lalaki. Mabuti sana kung nandito rin si Charlie, tiyak na mapapatay natin siya at bumalik para tanggapin ang gantimpala mula kay Mr. Wu. Ngumiti si Lin Yuan at sinabi, hindi dapat nandito si Charlie. Nag-imbestiga ang pamilya Wu dati. Bago tayo umalis, ang iba ay nasa Ores Hill pa. Pagkasabi noon, sinabi ni Lin Yuan ng may damdamin. Maganda kung nandoon siya, hawak-hawak ang kanyang ulo pabalik at ibigay kay Mr. Wu. Sinabi ni G. Roger na bibigyan niya tayo ng ilang daang milyon. Ang sabi ng driver sa oras na ito, siya nga pala, Kuya, dahil napakasama nitong si Charlie, ang kakaibang sakit na mayroon ang pangalawang anak ng pamilyang Wu noong nakaraan, ay may kinalaman sa kanya. Umiling si Lin Yuan. Ito ay talagang masama, ngunit hindi ito imposible. Tulad ng sinabi niya ng may damdamin. Ang kakaibang sakit ng pangalawang anak na lalaki ay hindi nabalitaan. Ito ay hindi gumagaling ng napakatagal, at walang ginhawa. Ito ay talagang kakaiba. Sa sandaling ito, si Charlie sa gilid ng burol ay nakatayo na puno ang kanyang mga kamay sa nyebe. Sa likod niya, nanginginig na sa snow sina Isaac, Orville at Liang, namumutla ang mga mukha. Habang hinihimas ang kanyang mga kamay, isinumpa ni Isaac ang kanyang ina. Ang 8 makalangit na hari. Sila ay masyadong matagal dumating. Sa tingin ko ay magiging maliwanag sa loob ng 1 oras. Tumingin si Orville kay Charlie at nagtanong, Mr. Wade, wala ka bang suot na makapal na damit? Bahagyang umiling si Charlie, ngayon ay wala na siyang takot sa matinding sipon. Huwag sabihin na nakatayo dito ng 1 o 2 oras, kahit na hayaan mo siyang tumayo dito ng 1 araw o 2, o sa loob ng 1 buwan, hindi siya kailanman magkakaroon ng frostbite. Kabanata 1150. Sinipsip din ni Liang ang kanyang ilong dahil sa lamig. Noong unang dumating silang 4 dito, nag-aalala si Charlie na malantad ang target, kaya hinayaan niya muna ang helicopter. Kung hindi, maaari siyang umupo sa helicopter para sa isang sandali, hindi bababa upang harangan ang lamig ng hangin ng Changbai Mountain. Matapos maghintay ng 1 pang 10 minuto, biglang nakakita si Charlie ng 4 na sinag ng liwanag mula sa 2 mga sasakyan sa daanan ng bundok. Nakita rin ni Isaac ang liwanag at kinakabahang sinabi, Mr. Wade, nandito na sila. Tumango si Charlie at nakangiting sinabi. Pagkatapos ng mahabang paghihintay sa kanila, muntik na akong makatulog. Nagmamadaling naglabas si Orville ng pistola sa kanyang baywang, kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, gusto kong makita kung gaano kahanga-hanga ang 8 makalangit na hari ngayon. Bahagyang sinabi ni Charlie, Mr. Orville, itabi mo ang baril, walang silbi ang baril sa kanila. Nagulat si Mr. Orville, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay nalaman niya itong muli. Siya ay nakakita ng ilang mga kasanayan sa metaphysical mundo, kabilang si Charlie, na noon ay maaaring direktang mag-order ng Tianlei. Kung ang isang mandirigma na may malalim na cultivation base, ay maaaring humarang ng mga bala, ito ay hindi nakakagulat. Isaac asked at this time, Mr. Wade, anong gagawin natin ngayon? Kung mayroon man kaming magagawang tulong, mangyaring ipaalam sa amin. Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabing, You don't need to help anything, just follow behind me at manood.
Nagmamadaling sinabi ni Orville, Mr. Wade, maaari ka lamang gumuhit ng ilang kalangitan kulog, at putulin ang mga itong 8 makalangit na hari ng direkta, tulad ng Peking Feng Shui Master sa Ores Hill. Ngumiti si Charlie at sinabing, pagod na akong laging gumamit ng kulog para hampasin ang mga tao. Simula ngayon ay isang engkwentro sa mga martial artist, gamitin na lang natin ang puwersa para pag-usapan ito. Hindi pa nakita ni Isaac ang eksena kung saan hinampas ni Charlie ng kulog ang fake Feng Shui Master sa Ores Hill, ngunit narinig na niya ito. Ngunit palagi niyang nararamdaman na dapat ito ay isang pagkakataon, dahil hindi niya nakita kung sino mang makapag-utos kay Tianlei sa kanyang alaala. Kahit na ang pamilya Wade ay kilala ng maraming tao sa metapisika, hindi pa nila narinig ang sino mang may kakayahang umabot sa langit. Sa sandaling ito, nakikita ang 2 sasakyan na patuloy na umaaligid sa paikat na bundok at palapit na ng palapit. Nagkusa si Charlie na maglakad papunta sa gitna ng daan sa bundok at naglakad pababa ng bundok. Nagkatinginan ang natitirang 3 at nagmamadaling sumunod. Inaantok na si Lin Yuan habang nakaupo sa sasakyan, pero kinuha ng kapatid na nagmamaneho at tumingin sa nabigasyon at sinabi sa kanya, Brother, malapit na tayo. Nagmamadaling nagtanong si Lin Yuan, gaano kalayo ito? Sinabi ng kabilang partido, ang display ng nabigasyon ay wala pang 5 kilometro ang layo. Nagunat si Lin Yuan at nagmura. Narito na sa wakas. Hayaang maghanda ang lahat. Gaano man kaina ang kalaban, hindi natin ito basta-basta hayaan lang. Agad na kinuha ng isa sa kanyang mga junior ang walkie-talkie at sinabing, lahat ay maghanda, malapit na tayo. Sumagot ang tao sa likod ng kotse sa pamamagitan ng walkie-talkie. Oo, nagsimula na kaming maghanda. Ang sasakyan ay nagpatuloy sa pagmamaneho, at sa sandaling ito ay lumiko sa isang kurba ang driver. Biglang nakita ang liwanag na tumatama sa unahan, at may isang taong nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang driver sa tabi ni Lin Yuan ay bumulalas. Fuck, tao ba yan o multo?